beloved Boss Mike Cervera. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, narong kayo. Siyempre, magandang buhay na rin. Para sa ating lahat mga kababayan, nakaw! Kung sa Senado, matindi itong bakbakan ni Marcoleta at ni Ping Lacson. Ito naman mga kababayan ko ang bakbakan naman ho ni Yussi Claire Castro at ni Sara Duterte. Talagang tinaumpa ng ASEAN Summit Ito namang si Sara mga kababayan, wala rin talagang pinipiling panahon okay lang sana mga kababayan kung talagang may punto at may puntos. Kaso mga kababayan, nagmumukhang tanga ngayon mga kababayan, si Yussi Claire Castro, nakita nyo ba? Napansin nyo ba? Habang naglalakad silang dalawa ni Pangulo, parang mas mukha pa at mas bagay pa na Vice Presidente si Yussi Claire Castro, Ang galing Di ba? Ang galing mga kababayan ko Oo, bagay na bagay. Dinaig pa. Ang tunay na Vice Presidente mga kababayan. Galit na galit yung mga DDS dyan. Anyways, mga kababayan, bago tayo mag-umpisa dito sa ating tatalakayin mga kababayan na hindi pa natatapos na sagutan nitong si Yussi Claire Castro na mukha na hong Vice President at ito naman hong si Sara Duterte na para hong nag-DH na nag-domestic helper na po mga kababayan wag niyo hong kalimutan na mag-like, mag-share at sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe dito po sa ating YouTube channel mga kababayan ko, wag niyo na hong patatagalin yan mga kababayan. At eto na nga mga kababayan ko, Diyos ko po, namamayagpag na sagutan ito. Ibang klase. Eto na mga kababayan, pakinggan natin itong ambush interview dito nga sa mukhang Vice President ng Pilipinas. Wala hong iba kung hindi si Yussi Claire Castro, mga kababayan ko. Talagang balitaktakan ito. Bago na naman ito. Eto na. Usapin ng hindi marunong gumamit ng laptop. Paano nga naman magiging gustong maging presidente, hindi marunong gumamit ng laptop? Paano magtatrabaho yan, mga kababayan? Paano magtatrabaho? Alamin natin ang banat ni Yussi Claire Castro. Pasok! The computer si VP Sara and how she can lead the country. Ano sabi? Wait. The computer si VP Sara and how she can lead the country kung hindi kahit simpleng teknolohiya hindi niya kaya. Ayan magandang tanong yun Paano niya daw patatakbuhin ang Pilipinas kung yung simpleng gadget o simpleng technology hindi niya kayang gawin. Hindi niya alam patakbuhin. Pilipinas pa kaya? Mga kababayan, mabigat itong mga tanong din, Parang sinasadya rin, Ito, Yussi Claire. Pasok. Hindi niya kaya. Siya magpapatunay niyan. Inamin niya mismo na siya ay hindi marunong gumamit ng computer. Oo nga. At ginagamit lamang niya ito kapag nagzo-zoom. So most probably may taga-pindot pa siya nito. Ay, nako. Malamang ho yun. Mga kababayan, malamang ho yun. Siya yung umamin na hindi ako marunong mag-laptop. At hindi rin ako marunong gumamit ng computer. Ganun din ho naman ng laptop tsaka computer. Parehas lang, At saka ginagamit. Aminado siya
Ginagamit ko lang yan kapag ka may Zoom meeting ako. May mga meeting ako. Malamang may taga-pindot pa yun, mga kababayan, ano? Sabi ni Yussi Claire Castro. Totoo naman. Hindi ka nga marunong gumamit eh. Umaasa ka lang, siya, sabi nga ni Sara Duterte, umaasa nga lang daw siya sa kanyang kaopisina. Nakaw, mga kababayan ko. Ha? Mukhang nakakahiya yun, ano? Diba? Mukhang nakakahiya yun. Sige, Attorney Claire Castro, banatan mo. At yun ang nakakaalarma dahil nais niyang maging Pangulo. Pero paano siyang magkakaroon ng tamang pagpapasya? Yung paggamit ng computer ay hindi niya alam. Totoo naman. Paano daw siya magpapasya? Kung ultimo, paggamit ng computer, laptop, hindi ho alam ni Sara Duterte. Mga kababayan ko, mas matalino pa ho yung anak nyong elementary. Mga bata ngayon, mga kababayan, mas magaling pa sila pumindot eh. Tuloy, Yusek. Ni paggamit ng computer ay hindi niya alam. At inamin naman niya to nung siya ay DepEd Secretary. Pati yung matatag curriculum, hindi niya ito kayang i-review. Kita nyo mga kababayan, matatag curriculum, hindi niya kayang i-review. Tapos DepEd Secretary ka. Ano lang ba talaga ang ginawa mo? Anong klaseng pagtatrabaho ang ginawa mo sa DepEd, Sara Duterte? Di ba? Natanong nyo na ba yan sa inyong mga sarili? Ano kayang nagawa ni Sara Duterte sa DepEd? Baka nagnakaw lang. Kaya pa easy-easy lang, ano? Kaya nga humihingi pa raw ng 100 billion. Grabe, no, mga kababayan ko? Ang sabi niya, wala siyang alam. At ang kaya niya lang gawin ay magpukpok ng tao. So, magpukpok lang ng magpukpok. Ibig sabihin nun, magmando. Manduhin. Ganyan, ganito, ganyan, gawin mo, ganito, gawin mo. Bossy, ano? Bossy, ganun wala Boss naman talaga di ba? Kaya utos lang ng utos, eto gawin mo, eto gawin mo, eto gawin mo. Kakautos, hindi na rin nare-review. Mga kababayan, bobo rin to si Sara dahil hindi na ho nare-review Basa lang ng basa. Kaya ilang beses makaulit, mali-mali ho yung kanyang mga mensahe. Mukhang hindi nare-revisa. Sayang, ano? Sayang kasi kung marunong talaga si Sara, bago niya yan na basahin sa harap ng camera, sasalain niya muna. Hindi ho Ito na ho siguro yung isang mabigat na patunay na talagang si Sara Duterte ay pokpok lang daw ng pokpok, sabi ni Attorney Claire Castro. Mando lang ng mando. At hindi na ho nire-review lahat. Tiwalang-tiwala na lang. Pero mga kababayan, pagkatandaan nyo, pagkaganyan ng ganyan, mukha hong wala nga talagang pupuntahan, ano? Kung hindi mo na chine-check lahat, paano na nga yung mga ibang mga dokumento, yung mga ibang mga desisyon na napakahalaga? Wala na. Hindi niya nare-reviewin. Perma na lang ng perma, ganon. Nako. So, paano mamamahala ang isang kagaya ng Vice Presidente na magpupukpok lang ng tao nang hindi niya nare-review yung mga ginagawa ng mga taong inutos? Nako, nga. Grabe, no? Totoo yun, Sabi ko sa inyo. Paano nga yun? Wala na. Hindi niya nare-reviewin. Tamad pa naman si Sara, di ba? Napakatamad niyan! Kayo, mga kababayan, ano masasabi nyo rito sa opinion at pananaw ho ni Yussi Claire Castro? Paki-comment ho dyan sa comment section at binabasa ko pong lahat yan. Opo, At syempre, alam nyo na, bago tayo matapos, huwag nyo hong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Bakit? Mahalaga po yan. Tulong po yan sa channel natin, mga kababayan. Bawat pindot nyo, mahalaga.
Lalo na kapag nakapag-subscribe na kayo. Kasi para lagi kayong updated sa lahat ng mga gagawin nating pagbabalita, pag-a-update ng mga usaping pampolitika na nangyayari sa ating bansa. So muli mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Opo, ako po muli. Oo, wala nang iba. Mike Cervera po laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike